Hello mga boss. Kumusta po kayo lahat? Shoutout po sa inyo. Shoutout sa aking mga viewers. Ngayon mga boss, magbabahagi ako sa inyo ng tungkol ito mga boss naman sa fungicide. Kasi itong fungicide mga boss, malawak ang saklaw nito. Kadalasan ito naging problema kaya ang kapwa ating mga farmers nahihirapan sila mag-control ng mga sakit na tanim, lalo na ngayong anthracnose. So ito mga boss, panoorin niyo ito. Dito mga boss, ang i-share ko sa inyo dito, tungkol ito mga boss sa grouping ng fungicide. Kadalasan kasi, yung mga kapwa ating farmers, bumibili sila ng fungicide kung minsan dalawang klase, dalawang brand, at dalawang magkaibang active ingredients. Kasi nga, sabi nga nila, pang alternate na yung isa. So, dyan mga boss, nagkakaproblema ang mga kapwa ating farmers, lalo baguhan. Kasi itong fungicide mga boss, sa lawak ng saklaw nito, hindi talaga ito maunawaan basta-basta kung hindi natin ito talaga saliksikin ng todo. Hindi ibig sabihin, matagal ka na farmers, matagal ka na gumagamit ng mga lason o mga pesticide, hindi ibig sabihin, alam mo ito. Medyo mahirap ito mga boss unawain. Ito i-share ko sa inyo mga boss tungkol ito sa grouping ha, para magkaroon lang kayo mga boss ng idea. Kasi hindi natin ito mga boss pwede pag-usapan ng kumpleto. Naku, ang haba nito. Baka abutin yung video natin ng maghapong damag. Aba, hindi pa ito mga boss matatapos. Sa sobrang lawak ng saklaw ng pesticide. Itong ibigay ko sa inyo mga boss na halimbawa, oh. Sa fungicide, mga boss, fungicide. Ayon sa listahan ng EFRAC, or ito yung tatawag na Fungicide Resistance Action Committee o EFRAC in short. Ang number 1 sa listahan nila sa Group 11, ito yung azostrobin, pyraclostrobin, trifloxystrobin, floxastrobin, picostrobin, cresocim-metyl, pamoxadan, at pinamidan. Dito mga boss sa Group 11 na nakalista dito sa EFRAC, bali-walo ito mga boss, pero pagkaalam ko mga boss, marami pa yata ito eh. Kasi may mga bagong develop na active ingredients na maaaring maging kabilang siya ng Group 11. Dito mga boss, ito yung Group 11 ng fungicide ayon sa EFRAC. Nasa listahan nila, bali-walo ito mga boss. Dito mga boss sa 8 active ingredients, kadalasan ito magkakaiba sila ng brand. Magkakaiba ng company. Katulad niya ng azostrobin, may gawa ang Syngenta ng azostrobin. Ito naman pyraclostrobin, may gawa naman ang BASF. So ang ginagawa ng iba, bumibili sila nitong azostrobin at pyraclostrobin. At syempre ang alternate, ay hindi mga boss magagamot yung punggos. Sa halip na gumaling yung lapnos, ay lalong lalala. Kasi pareho lang sila mga boss, isang grouping lang sila. Halos pareho lang mode of action. Kaya hindi mo magagamot talaga yung punggos. Kasi nga, sa halip na magamot, ay mai-immune lang. Kasi pareho lang sila. Nasa group 11. Kaso lang ito mga boss, medyo mahirap ito talaga unawain na lalo na mga simpleng magsasaka. Kung hindi talaga ito haliksikin ng todo. So dito naman sa bidyong ginagawa ko mga boss, binibigyan ko na kayo dito ng idea. Para next time di kayo maligaw. Siguro ang may payo ko sa kapwa mga farmers sa mga baguhan, tuwing bibili kayo mga boss ng pesticide, insecticide man o fungicide, ugaliin lang mga boss na basahin yung label bago bilhin. Kasi halos lahat naman ngayon ng mga lason ay nakalagay naman na sa label yung mga group number. So halimbawa, ang ginamit nyo nung una nyong spray nakalagay na group 11, pag bumili ka ulit ng fungicide, iwasan mo na group 11 kasi yan din ang in-spray mo eh.
Tama nga, magkaiba yung active ingredients, magkaibang brand, pero yung active ingredients nila ay pareho lang din naman. So, hindi ka rin nag-alternate. Kaya sa halip na gumaling yung punggos, makontrol, ay lalong lumala. Kasi na-immune na yung punggos. So, yan mga boss, ang nakapaloob dito sa listahan ng EFRAC sa Group 11 ng fungicide. EFRAC mga boss yung Fungicide Resistance Action Committee. So, itong isa pa mga boss na group ng fungicide. Itong isang group naman ng fungicide, ito naman yung Group 3. Dito sa Group 3, marami ito mga boss. Ang lawak nito, nasa 20 yata ito na active ingredients ang sakop nito. Pero ito babasahin mga boss, ito lang yung mga common at available dito sa ating bansa sa Pilipinas na palagi natin nabibili at nakikita sa mga agri-supply. Ito lang muna babasahin mga boss kasi ito yung nakikita natin na palagi sa mga agri-supply pag bibili tayo ng fungicide. Ito yung mga active ingredients na available dito sa atin. Ayon dito sa listahan ng IFRAC o ito yung Fungicide Resistance Action Committee, ito yung number 1 sa listahan nila sa Group 3. Ito yung Propiconazole, Tibuconazole, Difenoconazole, Miclobutanil, Flutriafol, Prothioconazole, Cyproconazole, Metconazole, Imidazole, Triflominazole, Penbuconazole, at Tetraconazole. So, ilalagay mga boss sa pangunahin na available dito sa atin sa Pilipinas sa mga agri-supply na nakalagay sa mga fungicide. Ito mga boss yung Group 3. So, dito, maraming naliligaw dito sa Group 3 kasi ang lawakan dito. Halos kasi saan ka magpuntang agri-supply, halos pare-pareho ang tinitindan lang mga fungicide. Iba-iba nga yung brand, pero yung active ingredients halos pare-pareho at magkakaiba rin. Pero magkaiba kasi ng active ingredients pero isang grouping lang sila. So ito mga boss ang iwasan natin pag bibili ng fungicide na huwag tayong bumili ng fungicide or insecticide na same group doon sa previous na ginamit natin. Kailangan bago natin gamitin yung fungicide, sikapin natin na basahin muna yung group number na nakasulat sa label. Para next time na bibili kayo, o alam nyo na ibang group na yung bibili nyo. Kasi baka mamaya, ay ibang group nga, ibang brand, yung pala ay pareho silang group 3. Pwede sa halip na makontrol nyo yung laptop mo kasi baka lumala. Baka nga nag-spray ka ng Azostrobin tapos yung alternate mo ay Pyraclostrobin. Hindi siya pareho na yun. Hindi nga yun mas gagaling. Lalala nga. So yun mga boss sa mga baguhan, sana mga boss sa video ginawa ko na to. Makakuha kayo mga boss sa idea. Idea lang mga boss sa binibigay ko sa inyo dito kasi kung pag-usapan natin ang buong pesticide, naku po. Sa lawak mga boss na sa cloud nito, baka aabot tayo na maghapon na hindi pa ito matapos. Ang dami, napakadaming ilandaan yung active ingredients ng lason dito sa Pilipinas na umira na makikita sa mga market. Ang dami nito mga boss. Sa fungicide pa nga lang, tingnan mo, group 3 pa lang ng fungicide, 20 active ingredients na yan. Tapos sa group 11, ang nakalista sa EFRAC, 8 na. Paano yung sa iba pang group? Sa group 28, kung ano pang group, group 40, ano ba, 20, 24. Napakarami mga boss sa group niya ng fungicide. Ako pag inisya natin mga boss yan ako, gagabihin tayo. So dito mga boss, itong dalawang grouping na binigay ko sa inyo halimbawa, binibigyan ko na kayo idea rito para next time, pag bumili kayo ng fungicide,
may idea na kayo. Ugaliin lang mga boss na tingnan yung label. Dahil sa panahon natin ngayon, halos lahat naman ng brand ng insecticide at fungicide, nakalagay na mga boss yan sa, sa label. Yung group number, kung ano group sila. So, sana mga boss, hindi tayo magkamali sa pagbili ng mga fungicide. Sikapin na basahin talaga yung label bago tayo bumili. Para pag nag-alternate tayo ng mga fungicide, siguradong epektibo. Kasi kung magkaibang active ingredients, magkaibang brand, isang grouping na naman sila, pag alternate nyo, hindi yan mga boss gagaling. Lalala, so malaking problema. Sa halip na ang tanim gumanda, gumaling, lalong tuluyan na masira. Kasi nga, na-immune na yung fungus. So, ganun din mga boss sa insecticide. Siguro mga boss, next video siguro mga boss, abangan nyo mga boss sa atong ko na mga boss sa insecticide ang pag-usapan natin.